Bumaling tayo sa espiritual na kamatayan. Ano ang epekto ng kamatayan sa ating pagkatao? Nilikha ng Diyos ang tao, isang perfect being. Perfect. Naniniwala kayo na bago magkasala, we are perfect. In everything, perfect. In beauty, ang intelligence, hindi nga namamatay ang katawang ito bago ang kasalanan. Ang katawang nilikha ng Diyos at ibinigay kay Adan ay hindi sana tatanda, hindi sana papangit, hindi sana mamamatay. Isang immortal body. Perfect. Pero hindi lamang doon ang perfection, yung moral perfection. Ibig sabihin ay walang bahid ng kasalanan. Matuwid, banal, parang Diyos. Talagang perfect na larawan ng Diyos. Kung ano ang katangian ng Diyos, gayon siya. Kung ang Diyos ay banal, siya'y banal. Kung ang Diyos ay matuwid, siya'y matuwid. Ngunit, pumasok ang kasalanan. At gumawa ang kamatayan. At ang kamatayan ay gumagawa sa lahat ng parte ng ating pagkatao. Kamandag ang ginamit ni Pablo sa Roma to describe the power of death. Nanunood sa lahat ng parte ng katawan mo hanggang mamatay ka. Ano ang nakapaloob sa espiritual na kamatayan? Una, nagising ang kamalayan sa masama. Sa Genesis 2 verse 25, kapwa sila hubad, gayunman hindi nahihiya. Hubad, pero hindi nahihiya. Kapag ang tao'y dalisay, walang nakakahiya sa kahubaran. Hindi sila nakakadama ng malisya. Ngunit pagkatapos na sila'y kumain, nagkaroon sila ng malay sa masama. Sa lumang salin, sinabi, nadilat ang kanilang mga mata. Nadilat ang kanilang mga mata. At sabi sa bagong salin, noon nila nalaman na sila'y hubad. Noon lang, matagal na silang hubad. At walang nakakahiya pero nung sila'y magkasala, noon nila nalaman, biglang nagising ang kanilang kamalayan sa masama. Dati ang alam lamang nila kung ano ang mabuti. Ngayon, parang nabuksan ang mundo ng kasamaan. Nagkaroon sila ng masamang pagtingin. Wala namang nagbago sa kapaligiran. Nang kumain si Adan, walang nagbago sa kapaligiran. Pero may nagbago sa paraan na tinitingnan niya ang mga bagay. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya, ang sabi, kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtagpi-tagpi at ginawang panakip sa katawan. Nagising ang kalaswaan. Bumangon ang kasalanan at nagkaroon sila ng makasalanang mata. Sa halip na purity, dumating yung impurity. Alam ninyo, makapangyarihan yung makasalanang tingin. Makapangyarihan yon. Kasi ang sabi ni Jesus, at kung ang mga mata mo ang siya magiging sanhi na yung pagkakasala, dukitin mo ito at itapon mabuti pa ang mapunta sa langit ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata. Kaysa may dalawa kang matang itapon sa impyerno. Ganun makapangyarihan yung tingin na yon. May kakayanan dalhin ang tao at ihulog sa impyerno dahil sa makasalanan tingin na yon.
walang nagbago. Pero sila ang nagbago. Namamatay na sila spiritually. They are dying spiritually. Nagbago na kung paano nila tinitingnan ang mga bagay. Ang mga hindi nakakahiya, ngayon nakakahiya na. Ngayon, kanino sila nahihiya? Wala naman tao. Nahihiya ba sila sa kanilang sarili o ikinahihiya nila ang kanilang ginawa? O ikinahihiya nila ang kanilang sarili dahil alam nilang may banal na mata na nakatingin? Paalala sa mga dalaga, kapag kahit wala pa ang kasal, ay ibinigay mo na ang iyong sarili sa isang lalaki, hindi ka na babalik sa dati. Lulubog ka ng papalubog doon sa kalaswaan. Kasi namulat ka sa isang mundong malaswa. Pero nung ikay berhen, ay walang masyadong laswa. Kaya nga yung premarital sex ay mahirap nang ihinto pag naumpisahan. Kasi mahirap nang bumalik sa dati. Kaya nga nagtatago ang mga tao. Ang maganda, kung hindi matiis ng tao ang kanilang kahubaran at nagtahitili sila ng mga dahon, hindi rin matiis ng Diyos ang kanilang kahubaran. Naiintindihan ng Diyos ang kahubaran na yon. Kahit na hindi naranasan ng Diyos ang hiya. Hindi, sa Diyos ay walang hiya, perfect siya eh. Pero nagpatay siya ng hayop at binihisan ang mag-asawa out of His compassion. Alam ninyo, samantalang tayo'y naghihirap sa ating kasalanan, hindi masaya ang Diyos na tayo tingnan. Nahahabag siya sa atin. Amen? At gusto niya na tayo'y mabihisan, hindi ng mga balatang hayop, kundi yung righteousness of Christ. Amen? Gusto ba ninyong mabihisan kayo ng katwiran ni Kristo para matakpan ang inyong kahihiyan? Yun lang ang ating kaisa-isang pag-asa. Kaya kung may mga bagay sa nakaraan na sa palagay ninyo'y nakakahiya, ay lumapit kayo sa Diyos at sabihin, Panginoon, ako'y hubad, bihisan mo ako ng katwiran ni Kristo at ibalik mo ako sa dati. Para bagang nagsuot ka ng berde na salamin, kahit saan ka tumingin berde, kahit na pula berde, lahat berde. Ganon nangyari sa mag-asawa. Wala namang malaswa. Ano ang malaswa sa paraiso? Wala. Ano ang malaswa sa kanilang kahubaran? Wala. Pero nahihiya sila. Nalalaswaan ang tao sa kahubaran, pero gusto niyan tingnan. Naunawa po ba ninyo ako? May mga taong ayaw sa kahubaran, pero natutuwang manood. Alam ninyo, kailangan natin ng kapuspusan ng Banal na Espiritu para mabuo muli. Para mabuo muli, kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu. Sinabi ni Solomon, do not awaken love until it pleases. Huwag mo daw gigisingin ang pag-ibig kapag hindi pa niya gustong gumising. Ang kinakausap dito ni Solomon ay mga dalaga ng Jerusalem. Daughters of Jerusalem, do not awaken love until it pleases. Huwag mong gigisingin ang pag-ibig at ang pagnanasa. Hayaan mo siyang matulog ng mahimbing. Lalo pa kung sa palagay mo'y hindi pa siya dapat gisingin. Dahil pag ginising mo siya, hindi mo siya kayang patulugin. Mga binata, huwag gigisingin ang pag-ibig at ang pagnanasa until it pleases. May tamang panahon diyan. Do not awaken love or stir up passions before their time. Ganito yan, sabi ni Solomon sa mga awit ni Solomon,
Kabanatang 2, talatang 2. Pinagbibilinan ko kayo, o mga anak na babae ng Jerusalem, alang-alang sa mga usa, lalaki at babae sa parang, na huwag pukawin o gisingin man ang aking pagsinta hanggang sa ibigin niya. Promise me, sabi, O woman of Jerusalem, not to awaken love until the time is right, sabi ng isang bersyon. Ngayon, ang pag-iibigan ng dalaga at binata, sa pasimula ay malinis. Pero ang kalaswaan ay napasok. Kaya kami nga mga pastor ay doon kami sa short engagement. Kasi alam namin na nag-aalab habang nagtatagal. Una muna nadadarang, padalwa ay nag-aalab. Kaya ginamit yung salitang mga usa na malayang gumagala. Ganon daw ang pag-ibig. Huwag mong, hindi siya para ikulong o talian. Bigyan mong kalayaan. Huwag mong bakuran hanggang wala pa sa tamang panahon. Hayaan mong mahimlay. Ang pag-ibig ay namumukadkad sa tamang panahon. Kapag nagising ang kamalayan sa masama, hindi na tayo mag-iisip at kikilos ng katulad ng dati. Kasi nabuksan na ang ating kamalayan sa masama. Ito ang sabi ni Tito, sa Tito 1:15. Malinis ang lahat ng bagay, sa malinis ang isipan. Ngunit sa masasama at walang pananampalataya, walang bagay na malinis, sapagkat madumi ang kanilang budhi at isipan. Narito ang budhi at isipan. Ito daw ang nagaproseso ng lahat ng ating nakikita, nadarama, napapakinggan. Kaya kapag malinis daw ang iyong puso, isip, budhi, ang mga bagay ay lahat malinis. Sa tingin mo malinis. Pero kapag madumi daw ang iyong isip at ang iyong budhi, lahat daw ay madumi. Kahit na malinis, napapasama na dun sa marumi. Lahat ay marumi. Kaya't ang problema ay nasa pagtingin. Bago ako lumipat ng punto, ay dito sa unang Juan 1:7. Ang sabi, kung mamumuhay kayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ngayon, yung paghiwalay sa masama ay katumbas noong namumuhay sa liwanag. Naunawa po, yung namumuhay sa liwanag ay katumbas ng salitang humihiwalay sa masama. At yung mga taong humihiwalay sa masama, ang nakakaranas ng pagpatuloy na paglilinis ni Jesus. Alam po ba niyo salitang nililinis? Ibig sabihin ay pangkasalukuyan at nagpapatuloy. Yun ang ibig sabihin ng nililinis. Isang bagay na nagpapatuloy. Naroon ba kayo sa ganong karanasan? Hindi kayo perfect, pero araw-araw nililinis kayo ni Jesus. Habang nagpapasya tayong iwanan ng masama, araw-araw naman tayong nililinis ng dugo ni Jesus. Hindi ba magandang karanasan yun, mga kapatid? Gusto ba ninyo na tayo lahat ay nakakaranas na araw-araw nililinis ni Jesus? Hindi pa tayo ganap. Pero araw-araw, ibig sabihin, mas banal ako ngayon kaysa kahapon. Amen? Maganda bang karanasan yon? Hello? Maganda bang karanasan yon? Na tayo dalhin ng Diyos sa isang karanasan. Panginoon, mas banal ako ngayon kaysa kahapon. Ibig sabihin, dinala mo ako sa isang hakbang ng kabanalan. Isang hakbang, hanggang makita ko ang mukha mo, wala na akong dungis at kapintasan sa harap mo. Padalwa, ano pa ang napapaloob sa espiritual na kamatayan? Nawalan sila ng kakayanang piliin ng mabuti. Yun ang epekto ng paggawa ng kasalanan at kamatayan. Nawalan tayo ng kakayanan na piliin ang mabuti kahit alam natin ang mabuti. Sa Efeso 2:1, ang sabi,
Noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo. Guhitan niyo salitang sinunod. Ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napasailalim. Guhitan ulit yung salitang napasailalim. Sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman. Sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Paulit-ulit, sinunod ninyo, alipin kayo. So, parang nawalan tayo ng kontrol na piliin ang mabuti, hindi ba? Pag masama, hindi na natin kailangan turuan, ni pilitin, pero pagdating sa paggawa ng mabuti, kailangan tayong batakin. Kasi ang ating kalikasan ay nakahilig sa masama. Kailangan ng counter force. Alam niyo yung punong nakahilig sa mga marunong maglagari. Lagariin mo yon ay kusang babagsak yun kung saan siya nakahilig. Kusang babagsak yun. Ano ang kailangan mangyari para siya ay bumagsak sa kabila? Kailangan may counter force. Kailangan mong talian at batakin pabalik. O kaya ay kailangan siyang sampal ng hangin na pakontra para bumagsak siya kung saan mo nais siyang bumagsak. Yan ay nangyayari sa mga punong malapit sa mga gusali, sa mga bahay. Alam ko yan, sa mga lupang nabili ko, pag dalaw ko pa lamang at magbabayaran pala na alapit na mga kapitbahay, Sir, ari naman 2 punong nyug ay apaputol na natin at kami natatakot pag may bagyo. Pag pinuputol na namin yan, may mga talian. Kasi baka putulin namin at doon bumagsak sa mga bahay, ay kaya nga gustong putulin ay para wag magbasa ka ng bahay. Kailangan ng counter force. Ganon din tayo. Kailangan na makontra ng kapangyarihan ng Diyos yung kasalanang inatulak tayo sa paggawa ng masama. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu at ng kapuspusan niya para magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ko ng pagpipigil sa sarili. Kasi kung wala akong pagpipigil sa sarili, doon ako babagsak. Doon ako nang babagsak. Kasi wala akong kakayanan na labanan yung lakas na yon. Wala akong kakayanan. Kaya sabi ni Jesus, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. But with Christ, I can do all things. Kaya sabi ko nga, dito lagyan natin, dito sa kabila, without Christ, I can do nothing. Dito naman sa kabila, with Christ, I can do all things. Sunod-sunuran na tayo sa masawa at nawala na tayo ng kalayaan. Piliin ang mabuti. Hinahatak tayo nun. Kasi napasailalim daw tayo sa prinsipe ng kasamaan. Hawak ng prinsipe ng kasamaan ng ating buhay at dinadala tayo doon sa masama. Bukod pa sa ron, alipin pa tayo ng ating sarili at masamang nasa. Yun ang sabi dito, sinunod ninyo ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Dalawa, mahigpit yun. Ang mahigpit ay yung sa pag-iisip. Hanggat namamayagpag ang kasalanan, andyan ang kamatayan para angkinin tayo. Kaya sabi ni Pablo, kahabag-habag ako. Tingnan ninyo, yung taong pinaghaharian ng kasalanan, papalayo sa Diyos. Pero yung taong pinaghaharian ng buhay na walang hanggan, palapit sa Diyos. Kasi yun ang buhay na ganap at kasiyasiya. Tingnan ninyo, sabi ni Juan, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Kasi dalawa lang ang parte ng buhay. Yung ikaw ay nasa kamatayan o ikaw ay nasa buhay. Kaya yun daw namumuhay sa liwanag ay lumipat na
mula sa kamatayan patungo sa buhay. At ang buhay natin ay isang kamanghang-manghang paglalakbay mula sa kamatayan patungo sa buhay. Hindi ito isang biglaan, ito isang paglalakbay. It's a journey. Naglalakbay tayo. Lumalayo na tayo sa masama. Papunta na tayo sa mabuti. Maliban sa biyaya ng Diyos, babagsak at babagsak tayo. Kung minsan pa naman, doon sa mga kinabagsakan natin nung una, doon at doon din tayo nabagsak. Sabi ng iba, ay hindi na natuto. Hindi natutunan niya. Kaya lamang hindi niya kaya. Kaya doon at doon din siya bumabagsak. Pero ang sabi ni Pablo, noon, yun ay isang nakaraan na. Totoo ba sa atin yon? Na ang mabuhay sa kasalanan na isang karanasan ng kahapon, ngunit hindi na totoo ngayon? Noon yon. Naghahari ang kamatayan, ngayon naman ay naghahari ang buhay. Sa paghahari ng Banal na Espiritu, nabubuksan naman ang ating mga mata sa kabanalan at katotohanan. Hindi ba, yung Christian experience, sabi natin, naunawaan ko, nabuksan ang aking pag-iisip. Kaya kung nabuksan ang kanilang pag-iisip sa masama, nabuksan ang ating paningin ngayon sa isang bagong mundo, sa isang mundong pinaghaharian ng Diyos. Na nakikilala na natin ang mabuti at masama. Alam po ba ninyo, ang spiritual na paglago ay yung kakayanang makilala ang mabuti at ang masama. Hello? Kaya nga, kailangan natin ng pagdidisipulo para maturuan ng mga tao paano niya ihiwalay ang masama at paano niya tutuntunin ang mabuti. Kaya, kung ang isang Kristiyano ay patuloy pa ring gumagawa ng masama, maaaring hindi pa namumulat ang kanyang mga mata. Kailangan mamulat ang kanyang mga mata para siya na rin ang magsabi sa kanyang sarili, mali ito eh. Mali ito. O kaya, kung ikaw ang pinadala ng Diyos para sabihin, kapatid, yan ay mali. Kung paano ang mga bata, pag baby pa, yung mata ay hindi coordinated, Pag bumago ka, yung mata hindi ka agad makasunod, yung baby. Pag lumipat ka din, yung mata hindi ka agad makasunod. Ganon din ang mga Kristiyano. Kung minsan, yung kabataan ay hindi pa niya maipamuhay yung katulad ng isang mature na lahat ay well-coordinated at nadidiscern na niya ang mga panganib. Parang bata, kailangan mo sawayin pag nagalaro ng blade o karayom o ng gunting. Dahil alam natin na may kakayanan tayong ipahamak ang sarili. Kaya by nature, taglay natin tayo daw ay, sabi ni Pablo, narito ako sa katawang nagdudulot sa akin ng kamatayan. Narito ako sa katawang nagdudulot sa akin ng kamatayan. Ang kamatayang ito brings me death. Kasi ang katawang ito, ang ninanasa ay ang masama. Naroon ninyo na meron kang bagong espiritu na nagnanasa ng mabuti. Kaya yung espiritu mo nakahilig sa mabuti, yung katawan mo nakahilig sa masama. Naintindihan ba ninyo ang inyong sarili ngayon habang ipinapaliwanag ko ito? Meron kang dalawang kalikasan. Nakatira ka sa isang katawang nagdadala sa iyo sa kamatayan. Meron ka namang bagong espiritu na nagdadala sa iyo sa buhay. Kaya naglalaban ang dalawa araw-araw. Naglalaban ang dalawa araw-araw. Kaya sabi ni Pablo, kahabag-habag ako, sinong magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan?
kahabag-habag ako, kaawawa ako, pero may mas malalim pang translation kasi sa English, woe unto me. Alam mo yung salitang woe, W-O-E, ay isang salitang pagsumpa na parang katumbas tayo. Kasumpa-sumpa itong buhay nito. Naunawaan po ba ninyo na tayo nakatira sa isang katawang kasumpa-sumpa? Kasi itong katawang ito, ang gusto'y pa-impyerno, yung ating bagong espiritu gusto'y papunta sa langit. Nagbabatakan ito araw-araw. Ngayon, paano ka makakaalis? Kailangan natin espiritu ng Diyos. Paano ako sino ang makapag-aalis sa akin? Sino ang makapagliligtas sa akin? Sabi ni Pablo, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Kaya meron pa ba tayong pag-asa kahit naglalaban ng masama at mabuti araw-araw? Meron. Sumigaw si Pablo, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hayaan natin na akayin tayo ng banal na Espiritu sa isang bagong buhay. Sa isang bagong buhay. Kung gusto natin matupad ang kalooban ng Diyos, huwag tayong aatin sa sarili kasi ipagkakanulo tayo ng ating sarili. Kahapon ay may isang demanda si Kibuloy sa Amerika na siya daw ay naakusahan ng sex trafficking. Ibig sabihin ay ginagamit niya ang mga walang malay against their will. At alam ko naman na yun ay hindi sa Diyos. Pero natakot ako sa mga manggagawa dahil sino sa atin ang ligtas? Katulad na sinabi ni Pablo, siyang nakatayo ay mag-ingat. Dahil pare-parehas tayong nakatira sa isang katawang nagdadala sa atin sa kamatayan. Kaya magsanay tayo sa kabanalan. Kahit tayo nahihirapan, amen po ba? Kayo ba'y nahihirapan katulad ko? Para mag-exercise, ang hirap bumangon ng maaga at tumakbo. Ang hirap ng palaging hahatiin mo ang kanin na rin lang kakainin mo. Kahit gusto mo pa, mahirap. Pero kailangan. Sabihin mo sa katabi mo, mahirap, pero kailangan. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan laban sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Patatlo, ano ang nakapaloob sa kamatayang espiritual? Kanina, nagising ang masamang kamalayan. Padalwa, nawalan tayo ng kakayanang piliin ang mabuti. Patatlo, nawalan tayo ng kakayanang umugnay sa Diyos. Sa Genesis 3 verse 8, pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halaman ng si Yahweh. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Datapot tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, nasaan ka na roon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako hubad, tugon ng lalaki. Mapapansin ninyong kaagad ay may nagbago sa tao. Merong isang kalikasan na itinutulak ang Diyos papalayo. Alam mo, ang Diyos at ang kasalanan nagtutulakan. Kaya yung presence ng kasalanan, naramdaman ni Adan na nakakatakot ang Diyos. Anong nakakatakot sa Diyos? Walang nakakatakot sa Diyos. Kung merong pinaka-kaibig-ibig sa buong sanglilika, ay ang Diyos. Kung merong pinakamaganda sa lahat, ay ang Diyos. Anong nakakatakot sa Diyos? Dati na may walang nakakatakot sa Diyos. Nai-enjoy nila ang Diyos. At naroon ang Diyos at lumalakad sila sa perfect communion with God. Ngunit, nagkaroon sila ng kalikasang ayaw sa Diyos at lumalayo sa Diyos. Hindi na sila komportable sa Diyos. Mas gusto nilang wala ang Diyos kaysa nariyan ng Diyos. At kung nariyan ng Diyos, magtatago sila sa Diyos dahil ayaw nila ang presensya ng Diyos. Itinutulak nila ang Diyos palabas ng kanilang buhay. Kaya, nawalan sila ng kakayanang umugnay. Kasi yung kanilang kalikasan ang naghihiwalay sa kanila sa Diyos. Namatay yung kanilang espiritu
Kaya nawala ng kakayanang makipag-commune. Kailangang buhayin yung espiritu na yun para tayo makabalik sa Diyos. Hindi ba ang makabuluhang panalangin ay naranasan lamang natin nung tayo pinanganak na muli? Hindi natin naranasan ang makabuluhang panalangin. Dahil patay ang ating espiritu. Ang isang taong nasa kasalanan ay lalayo at magpapakalayo-layo sa Diyos. Ang isang taong nasa kasalanan ay hindi magkukusang lumapit sa Diyos. Kailangan siyang tawagin ng Diyos. Kailangan siyang tawagin ng Diyos. At kapag narinig niya ang tawag ng Diyos, ang sabi naman ng Biblia ay, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong papagmamatigasin ang inyong puso. Tandaan ninyo ito ha. Kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, ang ibig sabihin ng Diyos, ang ibig sabihin noon ay ang Diyos ay lumalapit sa inyo. Ano ang ibig sabihin? Kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, isa lamang, ang Diyos ay lumalapit sa inyo. Para si Samuel sa binasa na kwento, naririnig niya ang tinig ng Diyos. Pero hindi niya, wala siyang kakayanang ma-recognize yung tinig na yun. Kaya ang akala niya ang natawag ay ang punong pari. Kaya napunta siya doon at sabi, natawag po ninyo ako. Ay hindi, bumalik ka na tumulog. Ilang beses hanggang sa mahalata ng punong pari na ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Kaya sabi niya sa batang Samuel, ganito ang sasabihin mo kapag maririnig muli ang tinig. Narito po ako, Panginoon, magsalita po kayo. At yun nga ang nangyari. Ano ang nangyari? Ang Diyos ay lumalapit sa isang tao kapag narinig ng tao ang tinig ng Diyos. At ano ang paalala ng Biblia? Kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong papagmamatigasin ang inyong puso. Kaya kung loobin nawa ng Diyos na ang mensaheng ito ay maging tinig ng Diyos sa inyo ngayong umaga, huwag ninyong papagmamatigasin ang inyong puso. Takot ang nadarama nila mula sa isang mapagmahal na Diyos. Kaya ang Diyos ay nagtanong, bagamat alam na ng Diyos, kumain ka ba? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Hindi kumawari ang lagay ng mag-asawa na nung oras na yun ay namimilipit para itago ang kanilang kahihiyan. Gayong alam nilang ang lahat ng mga bagay ay lantad na lantad sa Diyos. Ano ang lagay mo ngayon? Ikaw ba ay nasa isang estado na naaabot ng tinig ng Diyos? Kailan yung huling panahon na narinig mo ang tinig ng Diyos? At ano ang huling mensahe niya sa iyo? Kailan yung huling narinig mo ang tinig ng Diyos? At ano ang huling mensahe niya sa iyo? Mahalaga yun. Kasi kikilos ang Diyos mula doon sa huli mong narinig sa Kanya para ipagpatuloy ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Palaging nagtatanong ang Diyos, nasaan ka? Nasaan ka? Ano ang iyong lagay? Nasaan ka? Kinukumusta ka ba ng Diyos ngayong umaga? Nasaan ka? O, nasaan ang iyong puso? Nasaan ang iyong puso? Come. Para sabi ng Diyos ay, labas ka dyan. Come out. Confess. Alam natin na ang Diyos ay malayo sa makasalanan. Ngunit ang Diyos ay malapit sa mga nagsisisi at may bagbag na puso. At sa mga nagsisisi, makikita nila ang magiliw na mukha ng Diyos. At magkakatotoo ang bendisyong, the face of God shall shine upon you. Dapat tayo ay komportable sa Diyos. Ano? Komportable pa ba kayo sa presence ng Diyos? Una, iinip kayo sa presensya ng Diyos. Una, i-enjoy ninyo. Alam nyo, sa awit yung salitang linger. Yung naroon ka lang to enjoy the presence of God. Panghuli, nawalan sila ng kakayanang makaunawa
nawalan sila ng kakayanang makaunawa. Sa unang Korinto 2:14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay tumanggap ng mga kaloob ng Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Mauunawaan lamang, isang paraan. Yun ang ibig sabihin. Sa una, para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan. Di nila maunawaan. Kahit anong gawin nila, di nila maunawaan. Kasi nagsara na ang pangunawa. Nagsara na ang pangunawa. Kapag nagsara na ang pangunawa, wala ka nang makikita. Kasi nagsara na. Wala ka nang maunawaan tungkol sa mga bagay na espiritual. Ang problema, yung karunungan, ang tingin nila ay kahangalan, at yung kahangalan, ang tingin nila ay karunungan. O, saan pupulutin yung klaseng tao na ang tingin sa tama'y mali at ang tingin sa mali tama. Ang tingin sa kahangalan ay karunungan at ang tingin sa karunungan ay kamangmangan. Kapahamakan na yon. Kapahamakan na yon. Kaya nga ang tayo napapahamak dahil may daan na tila matuwid. Ang tingin niya ay matuwid. Not until nasa dulo na siya at hindi makabalik, isip maliit pala. Pero hindi na ako pwedeng bumalik. Impyerno na ito eh. Alam niyo kung bakit hindi na pwedeng bumalik? Kasi sa impyerno ay wala nang balikan. One-way ticket only. Hindi lamang naging mapurol ang pangunawa, kundi naglabo-labo na ang takbo ng pag-iisip. Dahil yung karunungan ng Diyos ay naging kahangalan para sa kanila. Kaya nga sa iba, kahangalan ng Ebanghelyo. Ngunit sa atin, kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sa atin, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Sa mga napapahamak, ang Ebanghelyo ay kahangalan. Sabi ni Isaiah, sabi ng Diyos sa Isaiah, babasahin ko sa Ingles sa Kabanatang 5, talatang 20. You are headed for trouble. You say, wrong is right, darkness is light, bitter is sweet. Ano daw? You are headed for trouble. Talagang mapapahama kayo. Magugulo ang buhay ninyo dahil sinasabi ninyong tama ang mali. Kadiliman ang liwanag. At ang mapait sinasabi ninyo matamis. Sabi ng Diyos. Kaya sa Biblia, ang mga hindi mananampalataya ay tinatawag na mga nadimlan ng pag-iisip. Nadimlan ang hangal nilang pag-iisip. Doble ng sumpa yun. Nadimlan na. Nadimlan ang hangal nilang pag-iisip. Hangal na, nadimlan pa. Alam niyo, kaya nga, sa tuwing tayo nagbabasa ng Biblia, sinasabi natin, Banal na Espiritu, buksan mo ang aking pagkaunawa. Kasi ang laki-laki ng katotohanan ng Diyos para isiksik sa maliit na pag-iisip na ito. Yung pa namang mga taong walang naunawaan, ang siyang mayayabang. Gayon din naman yung babahagya na ang nauunawaan, pero parang nalalaman na ang lahat ng bagay. Tiwalang-tiwala. Sabi ni Solomon, paalalahanan mo ang mangmang at magagalit pa sa iyo. Naunawaan natin kung bakit ang tayo napapahamak. Dahil ipinapahamak siya ng kanyang kamangmangan. Yung knowledge of God ay wala sa kanya. Yung divine knowledge. Nakakatakot ang kamangmangan. Nagbabasa ako ng isang artikulo at minsan sinabi ni Rizal, hindi ako natatakot sa mananakop, natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan. At ito ang nagpapahamak sa tao. Ang kamangmangan ay may kakayanang ipahamak ang sarili.
Ang kamangmangan ay may kasamang kabulagan at likas ang kamangmangan sa tao. Kaya sabi ng kawikaan, ang kamangmangan ay nakapulupot na sa puso ng bata na siya'y panganak. Nakapulupot na. Kaya habang tayo nalaki, ang ating tungkulin talagaan yung gapos ng kamangmangan na yon. Sabi ni Pablo, at nagbabasa ako sa ESV, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. He is not able to understand. Not able to understand because they are spiritually discerned. Ibig sabihin, nung spiritually discerned, mauunawaan mo lamang tanging sa tulong ng Banal na Espiritu. May mga bagay na mauunawaan mo lamang sa tulong ng Banal na Espiritu. Nagbubukas ng ating mga mata. Ang Banal na Espiritu ang nagpapamalay ng tama, nagpapamalay sa mali. Sabi dito, He is not able, walang kakayanan, malibang ibigay sa atin ng Diyos ang pagkaunawa. Nasisense ba ninyo ang human helplessness na tayo'y talagang helpless apart from the grace of God? Talagang habag ang makaunawa. Dahil ang kamangmangan ay kakambal ng kapahamakan. Ako ay isa sa 15 tao na nauna sa simbahan na ito. Noong 1979. Binatilyo pa ako. At meron akong isang matanda na pag naaalaala ko, pinagpipray ko. Kasi for 40 years ng pagsisimba, wala siyang naunawaan sa kaligtasan ito. Wala. Kaya pagka naalala ko siya o nag-post sa Facebook yung anak niya, happy birthday nanay, ako'y umuusal ng maikling panalangin. Nasa edad niyang 80, Panginoon Diyos, buksan mo ang kanyang pangunawa. Sayang ang ipinamasahin niya at ibinis, nagsimba ng 40 taon, walang naintindihan sa kaligtasan ito. Hindi ba yun ay lubhang kahabag-habag? Kahabag-habag yung mga nasa labas ng simbahan, ngunit kahabag-habag yung nasa loob ng simbahan. 40 taon nagsimba, wala ring naintindihan sa kaligtasan. Umaasa pa rin sa kanilang kabutihan at mabubuting gawa. Kung paanong namulat ang mga mata ni Adan sa mundo ng kasamaan. Ngayon, iminumulat ng Espiritu Santo ang ating mga mata para makita ang kagandahan ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagliligtas. Pagka nabuksan ang ating pag-unawa, mag-iiba ang ating mundo. Kasi mag-iiba ang tingin natin sa mga bagay. At mababago tayo. Ayun po ba? Kapag binuksan ng Diyos ang ating pagkaunawa, mauunawaan natin ang mga bagay na dati hindi natin maunawaan. At magbabago ang ating paniniwala, magbabago ang mga pagtingin natin sa buhay, at ang tunay na pagbabago ay darating sa atin. Amen? Darating sa atin. Kapag nagbago ang kaisipan, magbabago na rin na lahat. Magbabago na rin na lahat. Itinangis ni Jesus ang kamangmangan at ang kabulagan ng Israel. Nung huling linggo, ay siya'y umahon sa Jerusalem. Natanaw niya sa malayo ang Jerusalem, at ang sabi niya sa Lucas 19, verse 43, Jerusalem, Jerusalem, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang magkapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito sa iyong paningin. Tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Dahil ito'y napapahamak, ngunit hindi niya alam na siya'y napapahamak. Wala na ang pabor ng Diyos. Meron ang mga tao naniniwala na sila ang piniling bayan. Hindi nila nalalaman ang katotohanan. Bagamat ang katotohanan ay naroon, nakatayo at nagmiministeryo sa kanila. Dumalaw ang Diyos para iligtas sila, pero hindi nila napansin ang pagdating ng Diyos. Dahil sabi dito, dahil nakakubli ito sa iyong paningin. Ano ang problema? Yung kakayanang spiritual. Wala yung spiritual discernment na ang Diyos ay nagpadala. Si Jesus ang katotohanan at ang buhay. Ngunit hindi nila nakita. Kaya sabi ng sumpa,
Walang iiwang bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang kasunod nun ay sumpa. Walang iiwang bato sa ibabaw ng kapwa bato, ibig sabihin, ang kaparusahan ng Diyos ay isang complete and total destruction beyond repair. Alam po ba ninyo na mula noon hindi na-repair ang Jerusalem? Nagtayo sila ng mga syudad ngunit ang dating Jerusalem, O Jerusalem, Jerusalem, at tumangi si Jesus. Because you did not recognize the time of God's coming to you. Hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Kayo po ba'y nasa isang spiritual na kalagayan na nararamdaman ninyo ang paggalaw ng Diyos sa inyong buhay? Tanatanong, kayo po ba'y nasa isang spiritual na kalagayan na nararamdaman ninyo ang paggalaw ng Diyos sa inyong buhay? Dahil naroon si Jesus, 3 taong umikot, hindi nila napansin ang pagdating ng Diyos para iligtas sila. Yun ay isang kalunos-lunos na pangyayaring ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, ngunit hindi natin napapansin ang paggalaw ng Diyos. At ang kasunod nun ay isang mahigpit na kaparusahan na maaaring hindi mo kayang bayaran. Ngayon, may dahilan ba si Jesus para tangisan ng Jerusalem? At may dahilan ba tayo para itangis ang kamamakan ng mga mahal natin sa buhay? May dahilan ba tayo para lumuhod at umiyak sa Diyos na sila'y kahabagaan? Hindi ba natin nakikita ang kapahamakan? Hindi ba may dalawang klase ng mata? Etong mata na nakikitang napapahamak ang mga tao. At mga matang napapahamak sila, ngunit hindi nila nakikita. Kayo ba hubay may isang klaseng paningin na katulad ng kay Jesus na nakikita ninyo ang kapahamakan ng mga tao at iniiyak ninyo sa harap ng Diyos at hindi kayo pumapayag ng kapahamakan yun ay dumating? Yun ba'y naglagay sa ating puso ng isang pananagutan na gawin at ang ating makakaya para abutin sila at sabihin, tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi ang kapahamakan ng Diyos ay darating? Minsan ay tayo kailangan mangaral kahit alam nating hindi naman marami ang sasampalataya. Sapagkat sinabi na rin naman ni Jesus na kakaunti ang maliligtas. Parang tayo nasa panahon ni Noe, gumawa siya ng arko, iniisip kaya ni Noe na kung sasampalataya itong lahat ng ito, ay kulang itong barko na ito. Maaaring iniisip din ni Noe na sa katigasan at kasapaan ng tao, ay hindi sila sasampalataya. Pero magbabaka sakali ako na magbigyan sila ng babala para ilan man lamang sa kanila kasama ng mga hayop na ito'y mailigtas. Mga kapatid, kahit ba sabihin sa 100 mapapangarala, isa lang maliligtas, ay ano yun? At least tayo may ginawa out of our compassion to them. At meron pangako. Sabi sa Psalms 126, those who sow in tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves. Sila na naghahasik na may luha ay magsisi pag-ani na may tuwa. Siyang lumabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Masyadong matula yung lumang salin, pero maintindihan natin na yung hirap ng paghayo, yung hirap ng pag-aani, ngunit babalik daw tayo na merong tangkas na natuto at naggagalak. Yung mga bigkis na yon ay gantimpala sa ating mga pagpapagahal. Ano ang sinasabi nito sa ating paghayo? Na gawin natin ang ating paghayo with full of compassion. Merong pagtangis sa harap ng Diyos. Ako'y natutuwa ng ating iglesia kahit may pandemya na kapag
Ebanghelyo sa 1,700, nahinto lamang tayo, sana nakaabot tayo sa 3,000 mahigit pa. Ngunit, dala ng kabataan ng marami, para bagang nag-dump lamang tayo ng truth. Naunawaan ninyo ako, parang inadump lamang natin truth, tapos aalis na tayo. Parang out of need. Pero ina-challenge tayo ni Jesus ngayon, do it with compassion. Do it with love. At inagarantiya ng Diyos na tayo babalik, may naani at may kagalakan sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sana'y naunawaan natin kung gaano ang pinsalang ginawa ng kasalanan, ngunit dapat naunawaan natin ang laki ng pag-asang inaalok ni Jesus para ang lahat ng kasumpa-sumpang bagay ay mauwi sa walang hanggang pagpapala kasama niya. Amen? Tayo manalangin. Salamat sa iyo, Panginoon. Kayo nga ang kahuli-hulihan at kaisa-isang pag-asa naming lahat. Wala nga makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Salamat, Panginoon, na meron pang daan. At nagdiriwang kami na nag-provide ka ng isang daan. Kahit yun ay kaisa-isa yun na may available para sa lahat. At kami hahayo para ituro yung daan na yon at hindi sila maliligaw at hindi sila mapapahamak. Ililigtas mo silang lahat, Panginoon. Salamat na nakahayo na kami, ngunit by this time, Lord, baguhin mo ang aming mga puso, baguhin mo ang aming mga panalangin. Hayaan mong mag-umapaw ang kahabagan at pag-ibig para hindi lamang na mararamdaman ng tao ang pagmamahal mo, kundi mararamdaman din nila ang pagmamalasakit namin sa bawat isa sa kanila. Salamat po sa lahat ng mga tao na inabot ng mensaheng ito sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo rin po sila at nawa tumanim ng malalim ang mga katotohanan ito sa puso ng bawat isa sa amin. Magkaroon ng lasting effect, Lord Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.